kumbaga, huling abilin ni Marcos Jr. na kapag siya ay tumigil maging presidente, gawin ang lahat para hindi nga maging presidente ang VP Sara at ang pinaka-epektibong pamamaraan ay para gurgurin, itigok si VP Sara. Ngayong balik na si Marcos Jr. sa kanyang mga schedule sa Malacanang, at least yung mga nagmamahal kay VP Sara, alam natin ngayon na medyo naibsan ang banta sa buhay ni VP Sara. Pero anyway, ngayon po, nakita natin sa anunsyo na naman ng Malacanang na bumalik na po sa Malacanang ang ating Presidente Marcos Jr. Alam nyo, dahil ako naman ay Kristiyano, talaga naman sinasabi ko sa inyo na hindi natin dapat ipagdasal na magkaroon ng masamang bagay sa buhay ng Marcos Jr. Nang bagamat, inamin ko na bilang isang tao lamang at humingi na ako ng patawad sa Panginoon na nung nabalita na mukhang malala ang sakit ni Marcos Jr., medyo na-excite tayo, no? Dahil na uhong na tayo sa pagbabago at alam natin na talaga napakahirap na ng buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng Marcos administration. 94% naniniwala na lantaran talaga ang korupsyon, lalong-lalo na sa pagdating sa flood control at infrastructure projects. At mahigit kalahati ng ating mga kababayan ngayon ay nagsasabi na ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay gutom. No? So ito po talaga ay talagang red flags para sa administrasyon neto na talagang tuluyan ng nawawalang pag-asa ang taong bayan sa pamumuno ng isang bangag ng presidente. At syempre hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapa-hair follicle test ang presidente kaya hindi natin mapasinungalingan yung sinabi mismo ng kapatid niya na siya'y bangag. At habang siya'y bangag, wala talaga tayong pag-asa, no, na umunlad bilang isang bansa. At nakikita natin yan sa paghina ng piso at syempre doon sa anunsyo na naman, hindi natin makakamit yung target growth natin. At may lumabas nga po pag-aaral na matapos ang 16 years, siguro inaalis natin yung panahon na merong COVID, ngayon lang po ang pinakamahina ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Siyempre, hindi na kasama yung panahon ng COVID dahil ang buong mundo naman ay sumemplang ng COVID kasi wala ang economic activity ng panahon ng COVID. No? Pero alam niyo, no, parang ang tagal na rin ang nakalipas ng COVID. No? Talagang bangungot naman yun, pero tayo naman po ay nabuhay, hindi tayo tumigil na makipaglaban at syempre narito pa rin tayo patapos man ng COVID. At kaya nga sinasabi ko, pagamat napakahirap ng buhay sa administrasyon ni Marcos Jr., tingin ko naman talagang the Filipino spirit will survive at tayo po ay we will eventually survive, no? Itong presidente na walang kakayahan para mamuno. Pero pag-usapan po natin, dahil nga nakita natin na bumalik na siya sa Malacanang, mukhang naiwasan na naman ang aperya sa kanyang kalusugan. Alam niyo, mabuting balita dyan, kung kayo ay nagnanais na may masamang mangyari sa kanya, is nabawasan din ang banta sa buhay ni VP Sara. Huwag niyo pong kakalimutan, meron akong confidential source na ang pinagbilin ni Marcos Jr. under no cost, under no condition, should VP Sara succeed him. Ibig sabihin, kung siya ay matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng permanent disability, death, impeachment, o kung ano man, hindi dapat payagan si VP Sara na maging presidente. At syempre, ang pinaka-epektibong pamamaraan, bukod sa dadayain siya sa eleksyon, bukod sa siya ay kasuhan at paalisin sa pwesto, ay siya ay patayin. At yan naman talaga ang naging, kumbaga, huling abilin ni Marcos Jr. na kapag siya ay tumigil maging presidente, gawin ang lahat para hindi nga maging presidente ang VP Sara at ang pinaka-epektibong pamamaraan ay para gurgurin, itigok si VP Sara. Ngayong balik na si Marcos Jr. sa kanyang mga schedule sa Malacanang, at least yung mga nagmamahal kay VP Sara, alam natin ngayon na medyo naibsan ang banta sa buhay ni VP Sara kaysa yung mga panahon na hindi natin alam kung naghihingalo na nga ba ang Marcos Jr. Kasi yung mga pinagbilinan ni Marcos Jr. na talagang huwag papayagan na maging presidente si VP Sara, hindi natin alam kung ano yung gagawin nila habang naghihingalo ang Marcos Jr. Ngayong malakas na siya uli, at least kahit papano, naibsan na yung banta kay VP Sara. No? Hindi muna nila gagawin si VP Sara dahil mukhang hindi pa panahon ni Marcos Jr. at naroriyan pa siya. Pero ang pagkakaintindi ko naman sa sakit niya, talaga pong pwede yan magamot panandalian, pero meron na talagang permanent damage sa kanyang gastrointestinal functions. No?
talagang yung kanyang kulon ay namamagana. At kapag namamagayan, ibig sabihin mayroong infeksyon. At kapag yan ay patuloy na namaga at hindi nagamot at hindi na operahan, talagang yun nga, makaka-apekto yan sa kanyang pagdumi. At pag siya ay naapektuhan sa pagdumi, lalala yung mga infeksyon niya kasi nga yung bakterya sa loob ng katawan at hindi niya kakayanin ang matinding bacterial infection dahil iisa nga lang ang kidney niya. So bagamat naibsan ang banta sa buhay ni Inday Sara Duterte dahil mukhang nakabalik sa Malacanang ang Marcos Jr., nariyan pa rin yung banta sa buhay ni Marcos Jr. At habang nariyan ang banta sa buhay ni Marcos Jr., nandyan pa rin yung standing order ni Bangag Jr. na under no condition na dapat maging presidente si BP Sara. Kaya dayain si BP Sara, kaya patayin siya, gawin ang lahat. Pero kung matitigil ang pagiging presidente ni Bangag, ang talagang pinagbili niya, ay huwag papayagang maging presidente si VP Sara. So ngayon, nandiyan na siya, kahit paano alam natin na parang humupa yung banta sa buhay ni VP Sara dahil mukhang buhay pa ang Bangag. No? So bagamat tayo ay naging excited at humingi na tayo ng patawad sa Panginoon na baka may mangyari sa Kanya dahil tayo tao lamang na nagdanais na matigil na itong bangungot na dulot ng Marcos administration, at least ang consolation niyan, at least, mas naibsan na rin ang banta sa buhay ni BP Sara dahil talaga naman hindi ako nakakatulog ng mga panahon na akala natin mawawala na si Bangag Jr. dahil anytime po pwedeng ipatupad yung huling hapilin ni Marcos Jr. na wag gawing presidente si Inday Sara Duterte. Ako naman, nagbo-worry ako na habang nandito sa Europa si BP Sara, sitting duck talaga si BP Sara. Kasi dito, dahil unofficial lang kanyang mga trips, walang kahit anong VIP treatment ay binibigay sa kanya ang Dutch government. Siya nagbubus. Ano ba naman yan kung magpadala si Lisa Tanas ng kanyang pinagmamalaking mga Romanians para hantingin si BP Sara, bagamat may mga security precautions naman si BP Sara, kaya walang nakakaalam kung saan nakatira si BP Sara at wala talagang ang delikado lang dyan, meron siyang talagang takdang bisita sa tatay niya doon sa kulungan sa Dahig, kaya alam ng mga would-be assassins niya kung kailan bibisita si Inday Sara. Doon talaga pinakamatindi ang banta sa buhay ni BP Sara. Pero nandiyan naman yung mga kakaibigan natin sa Dahig na talaga magbibigay protection din sa kanya. Kaya lang, siyempre, hindi natin masabi dahil kapag desidido ang mga puwersa ng kadiliman para talagang alisin si BP Sara bilang banta sa kanilang plano na Marcos Forever, hindi natin alam kung kailan nila gagawin ito. Pero ngayon naman, dahil nandyan na naman si Marcos Jr., mga assassins na pinagbilinan ni Marcos Jr., wag niya na munang gagawin si BP Sara kasi hindi pa siya magiging presidente habang humihinga pa itong si Marcos Jr. na Bangag. Pero lilinawin ko rin po, no? Kasi marami nagsasabi na kung magkasakit nga si Marcos Jr. at siya ay nawalan ng malay dahil siya ay ooperahan, automatic ba yan na magiging presidente si BP Sara? Well, ang nakasaad po sa ating saligang batas, magsasucceed ang ating Vice President kapag merong permanent disability. Ibig sabihin, permanente na hindi na kaya maging presidente. Kung siya ay linagyan ng anesthesia at tuluyan na hindi nagising, permanent na po yun. So talaga hindi na mapipigilan ang pagpalit ni VP Sara bilang isang presidente. Pero kung siya naman ay temporary lang na under anesthesia at gigising din, yun nga po, pwede siya magtalaga ng caretakers, no? At kaya sinasabi niya ng caretaker niya itong si Ralph Recto, no? At itong si Ralph Recto, syempre, gusto naman niya maging caretaker kasi habang caretaker siya, lahat ng kapangyarihan ng presidente nasa kanya, no? Pero sa tingin ko po, talagang pag lumala na ang pagkakasakit ni Marcos Jr., mauulit ang kasaysayan. Kasi ganyan din po nangyari nung sa kanyang ama. Nung naging malala na ang lupus niya, itinago nila. In fact, yung dialysis machine, idinala nila sa Malacanang. Doon sa Malacanang nagda-dialysis. Hindi nila inamin na seryoso na yung pagkakasakit ng kanyang ama. Kaya nga itong si Amy Marcos na talaga umami naman na Bangag yung kapatid niya, dapat ikwento rin niya kung paano nila pinagtakban yung kalusugan ng kanyang ama nang sa ganoon ay magpatuloy pa rin ang pagiging diktador ng kanyang ama maski hindi na kaya ang katawan dahil nga sa estado ng kalusugan.